Ang tanong, ano ba talaga ang iyong plano para sa inyo ni Kim Chiu? Yun ang malaking tanong. Oo. Kasi ang daming nanghihinayang lalo na kay Kim Chiu na sana pala, kung wala siyang plano, sana pala noon pa meron na siyang pag-ibig si Kim Chiu na sinagot ng mga pagkakataon, di ba? Hindi na niya sinayang pa yung napakahabang panahon na sila ni Zian ang magkarelasyon, di ba? At saka ang daming kwento, no? Mula pa pala noon, hindi naman na talaga boto ang pamilya ni Kim Chiu kay Zian Lim. Maaaring may nakikita silang kakaiba, maaaring meron silang napapansin, kasi bihirang-bihira yung kasama ni mga picture-picture wala talaga tayo halos makita na kasama ni Zian ang pamilya ni Kim Chiu. At kontra pala lagi ito sa mga plano ni Kim. Kaya ganon. Kaya malayo ang loob pa. Pinagkakasundo. Di ba na instinct yun? Meron, kahit di pa kayo magkakilala, pag nakita mo yung boyfriend ng kapatid mo, ay, kakaiba. May something. Oo. Katulad yung mapagpundar si Kim Chiu. Siyempre, nanggaling siya sa isang pamilya na gusto niyang iahon sa kahirapan. Di ba? Nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya. Sinuwerte siya nung siya ay mapasok ng PBB house. Diba? Sa bahay ni Kuya. Natural, ito po yung pagkakataong nakita ni Kim Chiu para mabigyan ng magandang kapalaran ng kanyang pamilya. Mukhang ayaw ni Zian doon sa nagpupundar si Kim Chiu. Ay, bakit naman? Ng bahay. Yung pagpapaayos ng kanilang bahay sa Cebu. Pagbili ng bagong bahay. Pagbili ng bagong bahay. Ano sa palagay mo? Ang dahilan? Kung gano'n, kung di siya natutuwa sa mga napupundar ni babae, malamang naiingit siya. Natatakot siya na baka siya ang mawalan. Hindi, pwede yun. Kumbare, isang malaking cake ito. Umislice si Kim. Natatakot siya, baka sa slice, wala nang matirang slice sa kanya. Ganun lang ang maiisip mo. Bakit siya kumokontra? At dun sa bagong bahay ni Kim na pinagawa, hindi rin siya kasama, no? Sa pictorial, wala sa video, wala siya. Wala rin. Kasi nga, nararamdaman niya na ni Kim siguro yan. Matagal na daw silang iwalay, di ba? Nararamdaman hindi lang naman ngayon yan. Correct. Hindi lang noong Disyembre, matagal na. Ilang buwan na silang hiwalay. Hindi lang sila umaamin pa. Sa palagay mo, yung madalas nilang paglabas ng bansa, yung kanilang, alam mo na, bakasyon. Bakasyon. Sa Amerika, sa Asia, sa UK, at kung saan pa. Sino taya sa lahat? Ay, siyempre kung ganun nga na humahabol si Zian Lim na pinagbawalan niya si Kim Chiu na, ay, wag mong pagawa itong bahay, wag ka nang bumili. Siyempre, sigurado yan. Baka siguro yung palis-alis nila, si Kim Chiu din nagbabayad ng nagbubook ng mga airplane. Walang datong si Zian. Naku, di ba sabi nga, busy nga siya sa mga gawain niya, pinapriority niya yung kanya. Ay, puro pansarili. Ano ba yan? Talagang wala dapat plano. yung pangdalawa sila. Diba? Naku, si Zian naman, para naman di naman alam namin yung kwento tungkol sa Bicol. Yun na. Ayoko na lang magpakahaba pa, pero alam ng mga kasamahan nating manonood yung naganap sa Bicol. Ayaw mo na lang mag-talk. Gusto kong mag-talk. Gusto ko talagang mag-talk. Kaya lang, pipiliin natin yung panahon. Meron ka rin pasabog. Naman. Kailangan pagkayan itinuga natin at tinawid sa publiko, kumpleto tayo ng resibo. Siyempre. Meron ako mga resibo, gusto ko pang madagdagan. So parang Kim pala ito na inaantay na kapag nagsalita ito si Kim, tataw yung karera. Diba? Ano ba yan? Pero bakit ganon? Ito yung hiwalayan kasi sa Katiel, kahit paano may kumakampi din kay Daniel. Diba? Sa ibang hiwalayan, ganon din. Pero bakit kay Zian Lim mo lang kumakampi sa kanya? Parang wala nga. No? Kasi nga, ito nga si Zian, kasi malayo ang puso sa mga Manila. Sa bituka. Correct. Malayo talaga. At saka makasarili. That's the right term. Makasarili. Puro kanya. Hindi para sa kanila ni Kim. Yun ang napakabait pa naman bata nito si Kim. Kaya ang dasal ng lahat, nakakatuwa. Pag nababasa ko yung mga komento, natutuwa ako doon sa Kim, ipahinga mo lang ang puso mo sa isang taong tulad mo na wagas kong magmahal at magandang puso, makakatagpo ka rin ng para sa iyo na mamahalin ka ng lubos.